Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sekreto ng gabi. Ako si Luna at ibabahagi ko ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Isang totoong pangyayari na nagpabago sa buhay ko. Sa maliit na baryo noon sa Leyte kami nakatira. Mabagal ang mga hapon doon. Parang ayaw matapos ang araw bago dumating ang takip siling. Sa dulo ng aming barangay, may isang malaking puno ng balite. Para sa iba, nakakatakot yun. Sagrado raw. Pero para sa 8 taong gulang na katulad ko noon, iyon ang paborito kong lugar. Para sa sarili kong kaharian, tahimik akong bata, mas gusto kong makipaglaro sa mga puno at ibon, kaysa sa ibang bata na mas madalas akong asarin. Araw-araw dala ko ang maliit kong laruang tinidor at pala, mag-isa kong nilalakad ang daan papuntang balite. Sa ilalim ng lilim ng mga sanga, sa ugat nito, na parang mga galamay. Isang hapon, mainit ang hangin at tila may mga bulong ang mga dahon. Umupo ako sa paborito kong lugar, malapit sa malaking ugat na hugis sa ahas. Habang naguhukay ako sa lupa, may hina akong umaawit ng isang lumang kundiman na itinuro ni Lola Elisa tungkol sa isang dalagang nawala sa gubat at kinain ng katahimikan. Saan naroon umadyang ginto ang iyong tinig na aking gusto. Habang kinakanta ko iyon, biglang tumama ang tinidor ko sa isang matigas na bagay. Akala ko ay bato lang, pero nang hukayin ko, iba pala, isang anting-anting. Kuha sa itim na kahoy na hindi ko kilala. Malamig iyon sa kamay kahit tirik ang araw. May mga kakaibang ukit ito, mga paikot sa linya na parang walang katapusan. At sa gitna may paris ng mga matang tila nakatingin mismo sa akin. Sa ibaba, may simbolong hugis bibig, nakanganga, parang humihinga o umaawit. Bata pa ako noon, kaya hindi pa ako marunong matakot. Ang nararamdaman ko ay hiwaga. Pinagbastan ko ito sa liwanag ng araw, tapos isinabit ko sa aking liig. Para bang may bumulong sa isipan ko. Ito ay para sa iyo. Nang gabing yun, nagsimula ang lahat. Nananaginip ako. Nasa ilalim akong muli ng balite, pero madilim ang paligid at puno ng hamog. Doon ko siya unang nakita, ang lalaki. Napakaputi ng kanyang balat, parang porselana. Ang kanyang mga mata ay itim na itim, walang puti, parang 2 butas na walang hanggan. Mahaba ang kanyang mga daliri at ang mga kuko ay may putik na parang bagong hukay. Nakatayo sa malayo. Nakaupo siya sa isang ugat, nakikinig. Ang ganda ng boses mo. Sabi niya, mahina pero malinaw. Ang boses niya ay parang hangin sa gabi. Malamig at mahina, pero may dalang panginginig. Ipagpatuloy mo. At sa panaginip ay kumanta ako. Habang kumakanta ako, dahan-dahan siyang lumapit. Walang ingay ang mga yabag niya. Pero ramdam ko ang lamig ng hangin na sumasabay sa bawat galaw niya. Walang ibang makakarinig sa iyo dito tulad ko. Sabi niya ulit at ngumiti. Pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ang iyong tinig ay magiging hari. Ito ang magpapagalaw sa mga ugat ng mundo. Nagising ako nanginginig, pero mas natatakot. Sa ibabaw ng unan ko, may isang maliit na bulaklak. Isang uri ng orkidya na nabubuhay lamang sa madidilim na lugar. Pabango ito, pero amoy lupa. Lumipas ang mga taon pero hindi nawala ang mga panaginip ko. Parang hindi lang basta panaginip, kundi mga pagbisita. Sa bawat gabi, pakiramdam ko ay may mga koneksyon na nabubuo sa pagitan namin. Nang mag-12 taong gulang ako,
mas naging totoo ang lahat. Isang umaga pagising ko, may nakita akong porselas na gawa sa tuyong dahon at maliliit na buto. Nakasabit ito sa gilid ng aking kama. Maganda ang pagkakagawa, pero amoy lupa. Tinapon ko ito sa sapa sa likod ng bahay. Pero kinabukasan naroon uli ito. Nakasabit na sa aking liig. Kinagabihan, napanaginipan ko na naman siya. Hawak niya ang kamay ko. Malamig at mamasa-masa ang kanyang palad. Parang lupa pagkatapos umulan. Pinoprotektahan kita. Bulong niya. Walang masamang makakalapit sa iyo habang ako'y naririto. Pero hindi ko agad naintindihan noon na may kapalit pala ang proteksyon na iyon. Simula noon, nagsimula akong makakita ng mga anino sa paligid. Mga hugis tao na nakatayo lang sa sulok. Minsan, naririnig ko ang mga yabag sa labas ng bahay tuwing gabi. Parang may naglalakad o kumakalabit sa bintana. Natatakot ako. Kaya sinabi ko kay Lola Elisa. Pagkakita niya na suot ko pa rin ang anting-anting, agad siyang namutla. Hinila niya iyon mula sa liig ko. Pinalot sa pulang tela at halos mangyak-ngyak. Luna, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Nanginginig na boses ni Lola. Ang lamang lupa ay hindi basta nilalang. Isa siyang matandang spirito sa ilalim ng lupa. Nakita ka niya. Nakakit siya sa iyo. Bakit ako, Lola? Tanong ko. Halos maiyak. Dahil sa iyong tinig. Sabi ni Lola. Ang boses mo ay parang kayamanan sa kanya. Ang kalinisan mo, kabaitan mo, puso niyang ingatan. Sa mundo niya, puso niyang itago. At naisulot mo ang hanting-hanting, tinanggap mo ang alok niya. Anong alok? Tanong ko. Abang akong pasalan kanya at gawing lina ng kanyang tahadian sa ilalim ng lupa. Kapag nagiting ka na, Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko noon. Isang spiritong hindi ko kilala ang may balak akong kunin. Hindi dahil galit, kundi sa pagmamahal na nakakatakot. Simula noon, ginawa naming parang kuta ang bahay. May mga bawang sa pinto, asin sa bintana at mga kandilang binditado sa bawat sulok. Tuwing gabi, nagdarasal si Lola ng mga orasyon. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin siya. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, maririnig ko mula sa labas ang parehong kanta na inaawit ko noon. Ang lumang kundiman, pero iba na ang tunog. Mabagal, malalim, at tila galing ng lupa. At doon ko naisip, hindi pa siya tapos sa akin. Habang papalapit ang aking 18 kaarawan, mas lalo kong nararamdaman ang presensya niya. Ang mga panaginip ko ay naging mas malinaw at bawat gabi, para bang mas lumalakas ang koneksyon namin. Magandang gabi mga kapusang itim. Ako nga pala si Nero, ang tinig sa likod ng pusang itim. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento sa araw na ito, nais ko sana munang anyayahan kayo. Kung nagustuhan nyo ang aking mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. Pwede rin kayong mag-iwan ng mga komento para sa inyong suggestion o karanasan gusto nyong marinig dito sa aking channel. Kung meron kayong mga kakaibang kwentong katatakutan, ipadala ninyo sa akin at aking itong bibigyan ng buhay dito sa Pusang Itim. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking channel. Isang gabi nagpakita siya sa panaginip ko. Hindi na siya malayo, kundi nakaupo na sa gilid ng kama ko. Marahan niyang hinahaplos ang buhok ko gamit ang malamig niyang kamay. 1 taon na lang aking Reyna. Bulong niya. Pagdating ng araw mo, ipapakita ko sa iyo ang aking kaharian. May mga ilog na ginto, mga punong pilak, at isang palasyo na gawa sa makinang na bato. Doon ka maninirahan. Aawit ka para sa akin.
at ang boses mo ang magiging ilaw ng aming mundo. Nanginginig ako sa takot. Hindi kita gusto. Sabi ko, umalis ka na. Umiti siya pero hindi iyon masayang ngiti. Ayaw mo pa sa ngayon, pero matututunan mo rin akong mahalin. Sa huli, ako lang ang matitira. Ang pamilya mo, ang mundong ito, lahat sila ay mawawala. Ako lang ang magpapahalaga sa iyo, magpakailanman. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, pagising ko napansin kong may marka sa braso ko. Parang mga guhit na putik na may porma ng mga spiral. Katulad ng mga ukit sa anting-anting. Sinubukan kong punasan pero hindi nawawala. Para bang nakabaon na sa balat ko. Nagpatawag ng albularyo si Lola. Pagdating ng isang matandang lalaki na may daladalang dahon at langis. Tahimik niyang tiningnan ang mga marka. Tapos tinitigan ako. Malakas ang spiritong ito, sabi niya. Hindi niya titigilan ng bata. Nakita niya ang liwanag sa batang ito. Gusto niyang itago at ariin. Sa kanyang mundo, ang kagandahan ay kailangang ilibing para hindi mawala. Hindi ako nakapagsalita. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kwarto. Simula noon, mas lalo kaming nag-ingat. May mga dasal, may mga kandila, at tuwing gabi, sinisindihan namin ng mga insenso. Pero kahit ganoon, naririnig ko pa rin siya at ang araw ng aking 18 kaarawan ay dumating na parang hatol. Dapat sana ay masaya, puno ng tawanan at mga bisita, pero ang bahay namin ay tahimik. Parang lamayan. Lahat ng ilaw ay bukas, ngunit ang pakiramdam ay parang nilamon ng dilim ang buong paligid. Ang bawat sulok, may nakasabit na bawang asin at mga kandilang benditado. Ang hangin sa loob ng bahay ay amoy insenso at nasusunog na dahon ng sambong. Walang musika, walang handaan, walang cake. Ang tanging naririnig ay ang mabagal na pag-usal ng dasal ng aking Lola Elisa. Luna, anak, huwag kang lalabas kahit ano pang madinig mo. Huwag kang maniniwala sa boses niya. Sabi ni Lola habang hawak ang aking kamay. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Parang pilit niyang nilalabanan ng takot na gusto niyang kumawala. Nakaikot sa paligid ng kama ko ang isang bilog na asin. Sinabi ni Lola na iyon daw ang huling proteksyon namin. Sa labas ng bahay, nagbabantay ang mga tito ko. May hawak na mga itak at bakal. Bawat isa sa kanila ay may rosaryo sa liig at puting panyo sa noo. Tanda ng kanilang takot at pagod. Tahimik ang gabi, walang hunin ng kuliglig, walang kaluskos ng hangin. Para bang ang kalikasan ay natakot ding makialam. 12:00 na ng gabi. Nakahiga ako, pero hindi ako makatulog. Ramdam ko ang malimig na pawis sa aking batok at ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang mga mata ko ay nakatutok sa kisame, ngunit sa isip ko ay nakikinig sa bawat tunog. Hanggang sa dumating ang isang kakaibang ingay, isang mahinang tunog mula sa ilalim ng kama. Para bang may kumakatok sa kahoy ng sahig 3 beses, mabagal at malinaw. Napatingin ako kay Lola. Nanginginig ang kanyang kamay na inabot ang rosaryo. Huwag kang gagalaw. Bulong niya, halos pabulong na dasal. Huwag kang titingin. Ngunit ang katok ay hindi huminto. Mas naging malakas. At saka nag-iba, hindi na ito parang katok. Parang paghuhukay. Parang may kuko na kumakaskas sa kahoy. Dahan-dahan pero buo ang lakas. May tunog ng lupa na nahuhulog mula sa ilalim at kasabay ng mga tunog, isang boses. Luna, May hinang tinig, parang humihinga mula sa ilalim ng sahig. oras na. Halika na sa akin. Ako ang iyong tahanan ngayon. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang boses ay pamilyar. Iyon ang boses na paulit-ulit kong naririnig sa panaginip ko. Ang malamig na bulong ng mga lamang lupa. Luna, huwag kang kikilos. Ulit ni Lola.
Tumingin ka lang sa akin. Pero hindi ko na kaya. Ang sahig ay umuuga na. Parang may gustong kumawala mula sa ilalim ng lupa. Tatlong malakas na hampas ang yumanig sa sahig. At kasunod nun, isang bitak, isang manipis na linyang parang hiwa. Mula roon, lumabas ang malamig na hangin na may amoy ng basang lupa at bulok na dahon. At mula sa bitak na iyon, may lumitaw na isang kamay. Maputi, mahabang daliri, at ang mga kuko ay puno ng putik. Ang bawat galaw nito ay mabagal. Parang sinasadya, parang nanunukso. Tila alam niyang takot na takot ako at gusto niya itong makita. Dahan-dahan niyang tinapik ang gilid ng kama ko bago tumigil sa ere. Nakabuka ang mga daliri. Parang inaanyayahan akong abutin siya. Luna, Ang boses ay malambing pero mabigat. ang tagal kong hinintay. Ang dami kong tiniis. Halika na. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko nagawang sumigaw. Lola, Agad ako niyakap ni Lola habang paulit-ulit siyang nagdarasal ng Latin. Pero kahit anong dasal, hindi na tumigil ang kamay. Ayun, tumawak ng siwang, unti-unting naging butas at sa loob nito ay puro dilim. May mga aninong gumagalaw sa ilalim, parang mga ugat ng punong nabubuhay. Lumayas ka. Sigaw ni Lola habang sinasaboy ang asin. Tumalsik iyon sa hangin at bahagyang umurong ang kamay. Ngunit sa loob ng ilang segundo, muling umabot iyon. Sa isang iglap, nahawakan niya ako. Bitawan mo ako! Ngunit imbis na bumitaw, mas lalo niyang hinila pababa. Ang higaan ay umangat. Ang mga paa ko ay halos mapunit sa lakas ng hatak. Pakiramdam ko ay hinahati ako ng dalawang mundo. Kalahating nasa ibabaw, kalahating gustong lamunin ng ilalim. Magiging akin ka na. Bulong ng boses. Ngayon ay mas malapit. Parang nasa mismong tenga ko. Walang magmamahal sa iyo gaya ko. Dito ka na sa akin. Nagsimula akong umiyak. Ang sahig ay tuluyang bumuka at sa ilalim ay may mga nakitang liwanag. Hindi maliwanag na ilaw, kundi kumikislap na parang mga mata. Marami, dahang-daang mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Sumigaw ako ng buong lakas. Lola, Papa, tulong! Sa labas, narinig ko ang yabag ng mga tito ko. Saan ang pinto? Sigaw ng isang malakas na kabog. Bumukas ang pinto at pumasok sila. May dalang flashlight at itak. Sa sandaling iyon, nawala ang kamay. Ang siwang ay biglang nagsara. Parang walang nangyari. Nang lumiwanag ang paligid, nakita nila akong nakahiga sa sahig, nanginginig at umiiyak. Ang aking bukong-bukong ay may 5 marka ng daliri, mahahaba, malalalim at puno ng tuyong putik. Tahimik silang lahat, walang nagsalita. Tanging ang mabilis kong paghinga at ang pag-iyak ni Lola ang maririnig. Salamat, Diyos ko. Bulong ni Lola habang niyakap ako. Pero sa loob ko, alam kong hindi pa tapos. Dahil sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang bulong na iyong muli. Mahina pero malinaw. Hindi ito ang katapusan, Luna. Maghihintay ako. Ikaw ay para sa akin. Pagtapos ng gabing iyon, sinikap naming kalimutan ng lahat. Pero kahit lumipas ang mga taon, hindi ko pa rin maiwasang maramdaman na pinagmamasdan niya ako. Nang pumanaw si Lola, iniwan niya sa akin ang babala. Kapag narinig mo ulit ang kanyang kanta, huwag kang sasagot. Lumipat ako sa Maynila at akala ko'y tapos na. Pero isang gabi, nagising akong pamilyar na awit. Saan naroon? Umutyang tinig. Mula sa salamin lumitaw ang mga salitang, "Handa ka na ba, aking reyna?" Mula noon, gabi-gabi ko siyang nararamdaman. Sa mga anino, sa mga salamin, sa ilalim ng kama, hanggang sa gabing umuulan. Nakita ko siya sa labas ng bintana. Maputi, walang puti ang mata at suot muli ang anting-anting. Panahon na, Luna. Bulong niya. Sa ilalim, walang hanggan ang awit mo. Nawala siya sa aking kisap mata. Pero kinabukasan, may orkidyang amoy lupa sa harap ng pinto ko. May kasamang papel na may nakasulat, "Hindi kita malilimutan."
Bumalik ako sa Leyte. Wala na ang balete. Pero sa dating kinatatuyuan nito, may tumubong kakaibang orkidya. Kumanta ako. Mula sa lupa ay may narinig akong bulong. Salamat, Luna. Tahimik na ang lahat mula noon. Pero tuwing may hangin sa gabi, parang may bumubulong pa rin sa ilalim. Ikaw ay para sa akin.